Kaugnay naman po sa papel ng siyensya sa disaster preparedness, kausapin po natin si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, si Connie Season po ito. Magandang umaga, Connie, at sa lahat ng inyong tagapanood. Secretary, sunod-sunod po yung kalamidad nga sa ating bansa. Papaano po tinitiyak ng DOST na updated ang kakayahan syempre ng mga science agencies at angkop nga ho ba yung impormasyon nila para sa disaster preparedness? Para makapaghanda ng tama, iba't ibang impormasyon ang kailangan ng ating mga kababayan. Una, dapat malaman nila kung ano yung mga panganib na pwedeng tumama sa kanilang lugar, kung may bagyong darating, malakas na ulan, lindol, pagsabog ng bulkan, kung ano pa man. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga impormasyon patungkol sa hazards. Pagdating po sa geologic hazards, nandyan po ang FIVOX para sa lindol, pagsabog ng bulkan, tsunami. Pagdating naman sa baha at landslide, nandyan yung Mines and Geoscience Bureau. Minsan meron din ang Pag-asa at siyempre pagdating sa storm surge, Pag-asa. Ito pong mga impormasyon ay makikita sa isang app na tinatawag nating Hazard Hunter app na kung saan pwede nyong malaman sa mga bahay nyo, pupuntahan nyo, kaagad-agad in less than 1 minute, yung mga panganib na pwedeng mangyari. Pangalawang kailangang malaman ay siyempre gaano ba katibay at kahina yung bahay mo. At meron pong pinalabas ang DOST FIVOX. Pagdating sa lindol, ano ba ang dapat basihan para maging matibay ang bahay at pwede nyo gamitin ito para ma-assess kung yung mga bahay at tinutuluyan nyo ay matibay sa lindol. Pangalawang napaka-importante talaga ay yung pagbabantay ng mga panganib pagdating sa bagyo, klima, pag-ulan, nandyan po ang Pag-asa, pagdating sa lindol, pagsabog ng bulkan, tsunami, nandyan ang FIVOX. Itong mga ahensyang to ay nagpaparami pa ng kanilang mga monitoring stations at nagbibigay babala pagdating sa mga nangyayari, potentially mangyari. Pero pagdating naman po sa dapat mangyari na pagdating response ng ating mga komunidad, importante po na ang lead dyan ay talagang local government at ang komunidad. Para kung ano man ang mga panganib at may warning na mangyayari, ay sumisikap po sila na maisakatuparan yung recommended actions na binibigyan din ng guidance ng DILG, hindi lang ng DOST. At makikita po natin kapag ang komunidad ay talagang naghahanda, mas napapababa ang epekto ng mga panganib na pwedeng tumama sa ating bansa. Okay. At pagdating ho doon sa mga app na nabanggit po ninyo kanina, meron pa ho ba tayong kailangan na i-update kaya? Katulad ho halimbawa dito sa Liloan, kung saan 34 years, hindi naman ho daw sila binabaha ngayon lamang. Nakalagay ho ba sa app na meron talagang danger, particular na ho doon sa mga areas na binaha ngayon lamang dyan sa may area po ng Cebu? Tama po yun. Yung statement kasi na matagal nang hindi binabaha, ay tama naman po yun. Babahain talaga yan kung sakaling malakas ang ulan at nagkakaroon na ng mga pagbabago. Una, doon sa desdis o slope kung saan nanggagaling yung ulan, kung ang mga ilog ay kumikipot o di kaya ay nagiging mababaw. At nung bagyo sa kanilang lugar, marami ding landslide na nangyari. Ibig sabihin, mahina na o mahina na yung slope at yung putik na dala ng tubig ay nagpapababaw sa ilog. Kaya minsan, yung dating volume ng tubig na pwedeng ma-accommodate na mga dikit dyan o mga flood control ay na lumiliit. Kaya aapaw po talaga yung tubig. Kaya importante po na mini-maintain ng tao, hindi lang yung hazard, yung kaalaman, kundi yung pagbabago ng risgo o yung environment. Kasi yan po ay talagang magbabago with time. Na semento, yung tubig didiretso na ng mabilisan sa kanilang lugar. So madadagdag ho yung ating sa hazard na map sa mga apps po natin. Kasama na po yung hazard doon. Alright. Ang issue niyan ay yung mga nangyayari sa paligid na mga other factors beyond the hazard. Okay. Ito naman po usap-usapan ngayon yung naging papel po ng Sierra Madre, Cordilleras at iba pa ho sa bagyong Uwan at malawak na taniman ho ng mangrove, particular dyan sa Iloilo laban po sa baha. Ano ho ang inyong masasabi? Ang kabundukan, lalong-lalo yung mga mataas talagang lugar tulad ng Sierra Madre, kapag dumaan na po ang mga clouds at yung malakas na hangin, dahil sa friction ay napapababa niya ang epekto nito at humihina po yung hangin. At yung sirkulasyon po ng bagyo, yung dynamics niya ay nababasag din.
Kaya talagang merong role ang mga kabundukan. Pero yung mga kabundukan din, kapag ginalaw po natin at nawalan po ng mga kahoy, kasi siya po ang sumisipsip at ng ilan sa mga puwapatak ay nakakatulong sa pagbaba ng erosion at ng pagbaha o di kaya landslide. Pero kung sobra ulan talaga, kailangan pa rin nating isipin na kailangan nating maganda at magsilikas kasi hindi naman totally nasa-stop ng mga bundok ang mga bagyo at malalakas na ulan. Partly lang nakakapanghina. Pagdating sa mangrove, importante po yun. Unang-una sa pag-stabilize ng lupa sa mga ilog upang hindi ma-erode at bumabaw yung ilog. Pagdating sa coastline, nakakapagpahina din siya ng mga storm surges. At maliban dyan, yung carbon na sequester ng mangrove ay tumutulong para sa anti-climate change. Ayun, napakarami hong mga magandang impormasyon na yan na dapat talagang maisapuso po nating lahat. Marami pong salamat sa inyo pong ibinahagi sa aming oras, sir. Maraming salamat. Yan po naman si DOST Secretary Renato Solidum Jr.